Magandang gabi sa lahat ng listeners ko. Ako si Kap Carl at sana suportahan niyo ang channel na ito. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang lahat ng kwentong maririnig niyo ay hangos sa mga totoong pangyayari at hangos sa mga taong gusto lang magbahagi ng kanilang mga nakakatakot na karanasan. Dear Kap Carl, magandang gabi po sa inyo Kap Carl. Ako po si Sam mula sa Rizal. Ang kwentong i-share ko po Kap ay base sa kwento ng Lolo Elmo ko. Tubong masbati po ang lolo't lola ko dahil sa trabaho ng mga magulang ko kaya nasa Rizal kami ngayon. Ang hanap buhay daw ng tatay ni Lolo Elmo ko ay pangingisda. Taong 1970 ay usap-usapan na doon na may aswang na umaatake sa baryo nila. At dahil di naman naniniwala ang tatay ng lolo ko, hindi niya daw po ito pinapansin. 3 p.m. ng hapon, habang nag-aayos ang tatay ni Lolo Elmo ng lambat para gamitin sa pangingisda. Elmo, anak, sasama ka ba mamaya sa akin para mangisda? Wika ng tatay ni Lolo Elmo. Opo, tay. Wala din naman po akong pasok bukas eh. Tugon ni Lolo Elmo sa tatay nito. Tay, nabalitaan mo na ba sa may tabing dagat nung nakarang gabi? Tanong ni Lolo Elmo sa tatay nito. Ah, yung sinugod daw ng aswang? Wika nito. Opo, tay. Totoo pala talaga yung aswang, tay? Tanong ulit ni Lolo Elmo sa tatay nito. Alam mo anak, ang nagkwento ay isang lasinggero lang. Kaya huwag ka magpapaniwala doon. Tumanda na ako dito at nagkaanak. Hindi pa ako nakakita ng aswang. Paliwanag nito. Maya-maya pa ay dumating na ang nanay ni Lolo Elmo. Oh, magsimerienda muna kayo. Wika nito. Mahal, kilala mo ba yung bagong lipat dun sa katabi ni paring Osmar? Tanong ng nanay ni Lolo Elmo sa tatay nito. Hindi mahal eh. Pero ang alam ko lang kasi, nung nakarang linggo pa sila nang lumipat doon. Hindi pa kasi kami nagkita ni paring Osmar. Tugon nito sa asawa. Habang palaot sina Lolo Elmo ay biglang napadaan si Osmar, ang kumpare ng tatay ni Lolo Elmo. Oh, paring Osmar, may bagong lipat daw malapit sa inyo. Tugon ng tatay ni Lolo Elmo sa kumpare nito. Oo pre, sinaaling ising daw yun. Mula lang din sa kabilang bayan. Tugon nito. Umaga na nakauwi sina Lolo Elmo mula sa laot nang sinalubong sila ng nanay nito. Mahal! Mahal! Palahaw ng nanay ni Lolo Elmo. Oh, bakit mahal? Bakit parang takot na takot ka? Tanong ng tatay ni Lolo Elmo sa asawa nito. Yung kamag-anak ni paring Osmar na lalaki, inatake daw ng aswang. Paliwanag pa nito. Nang pumunta sina Lolo Elmo sa bahay ng kumpare ng tatay niya, ay napansin daw ni Lolo Elmo na nakatingin daw ang bagong lipat na kapitbahay sa kumpare ng tatay niya. Ang kamag-anak daw ng kumpare ng tatay niya ay may sugat sa likod. Inatake daw siya ng aswang habang naglalakad sa tabing dagat. Hanggang sa dumami na ang nakikiusyoso at nakikichismis. Maya-maya pa ay nagsitatingan na ang iba pang kamag-anak ng kumpare ng tatay ni Lolo Elmo. Balikap Carl, ang dumating na kamag-anak ni Osmar at ang inatake ng aswang ay malayong kamag-anak nito. At dahil medyo bata pa si Lolo Elmo noon, ay nasa likod lang ito ng nanay niya, nakamasid sa lahat na nandun. Pero Kap Carl, ang napansin lang daw ni Lolo Elmo ay ang mga kamag-anak ni Osmar na pasulyap-sulyap sa nanay nito.
"Oo, Chang, ba't nandito kayo?" Tanong ni Osmar sa tiya nito habang gulat na gulat. "Nabalitaan namin na inatake daw ng aswang ang tiyo mo." Tugon nito habang pasulyap-sulyap sa tiyan ng nanay ni Lolo Elmo. "Paano niyo po nalaman na inatake si Tiyong?" Napatanong ulit ito at hindi na ito sumagot. Kap Carl, nakakapagtaka raw kasi bakit nalaman agad ng mga kamag-anak ng kumpare ng tatay ni Lolo Elmo na inatake ito ng aswang. Maya-maya pa ay nagsalita ang punong barangay. "Mga kabaryo, kailangan natin magdoble ingat dahil laganap na ngayon ang karahasan. Pero huwag kayong mag-alala, pinadagdagan ko na ang mga tanod natin na para rumonda gabi-gabi," wika ng punong barangay. "Hindi nyo ba napapansin? Simula nang may lumipat dito, madami nangyayari sa baryo na to," wika ng tiya ni Osmar. "Kahit sa baryo namin, ganun din. Iilan ding inatake ng aswang." Dagdag pa nito. "Dapat palayasin mga salot na yan," sigaw pa ng mga kabaryo nila Lolo Elmo. "Teka lang mga kabaryo, wala tayong matibay na ebidensya na sila yung aswang dito. Kaya huminahon kayo," wika ng tatay ni Lolo Elmo. "Hindi dahil hindi sila makalapit dito, aswang na sila. Hindi sapat na rason yun at wala tayong karapatan na paratangan sila," sabat ng nanay ni Lolo Elmo sa tiya ni Osmar. "Kung sa tingin niyo mga aswang mga yan, sabuyan natin ng asin," wika ni Osmar sa mga namamaratang. Dahil Kap Carl, hati ang opinyon ng mga kabaryo nila Lolo Elmo sa paratang ng tiya ni Osmar. "Tama na yan mga kabaryo," awat ng punong barangay sa lahat. "Sinisiguro ko na papaigtingin namin ang pagroronda para sa kaligtasan ng lahat," dagdag pa nito. Kinabukasan, hapon po yun Kap Carl, habang nag-aayos si Lolo Elmo ng lambat para gagamitin nila para sa pangingisda, ay bigla niya napansin ang tiyo ni Osmar na naglalakad. Laking gulat ni Lolo Elmo at pagtataka dahil kaninang umaga hindi makagalaw yon dahil sa sugat niya sa likod. Pero bakit kinahaponan ay naglalakad na parang walang nangyari? Nung papalaot na sila, "Tay, okay na pala yung tiyo ni Mang Oscar?" wika nito sa tatay. "Ha? Paano okay? Ang laki-laki ng sugat nun sa likod," tugon nito. "Oo nga tay, ayun siya oh, naglalakad-lakad na," wika ni Lolo Elmo. Sabay turo nito. "Oo nga no, grabe, nakarecover agad siya," wika nito. Makalipas ang ilang linggo, habang nagiinuman ang kumpare ng tatay ni Lolo Elmo. "Pre, natagpuan yung anak ni Aling Iska, yung buntis. Patay, wakwak yung tiyan at wala na din yung bata sa sinapupunan niya. At yung puso nito, wala na din," kwento nito. "Grabe na talaga nangyayari sa baryo natin," wika ng nanay ni Lolo Elmo. "Kailangan na natin mag-ingat dahil buntis ka mahal," wika ng tatay ni Lolo Elmo sa nanay nito. "Hindi kaya pare totoo yung sinasabi ng tiya na aswang yung bagong kapitbahay namin?" tanong nito sa tatay ni Lolo Elmo. "Pre, mahirap yan dahil wala tayong matibay na ebidensya na aswang talaga sila," tugon nito sa kumpare. "Paanong aswang kumpare? Bumibili mga yan dito sa amin ng asin at bawang," sabat pa ng nanay ni Lolo Elmo. "Wala naman sigurong aswang na bibili ng asin at bawang," dagdag pa ng nanay ni Lolo Elmo. Nga pala Kap Carl, maliit daw na tindahan sina Lolo Elmo sa barong-barong nila. Makalipas ang ilang araw, bumili ang isang matandang babae sa tindahan ni na Lolo Elmo.
Iha, may bawang at asin ba kayo dyan? Tanong na matanda sa nanay ni Lolo Elmo. Ay, Aling Ising, kayo po pala. Opo, meron po. Ilan sa'yo? Wika nito sa matanda. Nang inabot na ng nanay ni Lolo Elmo ang binili ng matanda. Mag-ingat ka, iha. Madaming umaaligid na aswang sa inyo. Buntis ka pa naman. Mabango ka sa pangamoy nila. Bulong nito sa nanay ni Lolo Elmo. Salamat sa paalala, Nay Ising. Wika nito sa matanda. Basta iha, wag kang magpapaubos ng bawang at asin sa tindahan mo. Utos na matanda. Kinagabihan, nagiinuman ang tatay ni Lolo Elmo at kumpare nito habang masaya sila nagkakantahan at naggigitara. May narinig silang kaguluhan. Mga kabaryo pala ni Lolo Elmo. May mga dalang sulo at matutulis na sibat at pinangungunahan ng tiya ni Osmar. Pre, sityang mo yan ha, wika ng tatay ni Lolo Elmo sa kumpare nito. At agad din silang lumapit doon. Tiya, ano naman ito? Wika ni Osmar sa tiya niya. Sinugod na naman ng isang kamag-anak natin ng aswang. Hindi na ako papayag na hayaan na lang sila. Bulyaw nito. Sugurin ang pamilyang yan, utos ng tiya ni Osmar sa mga kabaryo nito. Teka lang, huwag tayong padalos-dalos, wika ng pinunong barangay ni na Lolo Elmo. Kapitan, kung wala kayong magagawa para masugpo ang mga aswang na yan, ako meron, bulyaw ng tiya ni Osmar habang nakatingin na naman sa tiyan ng nanay ni Lolo Elmo. Maya-maya pa ay biglang may lumabas na matandang babae at kalmado lang itong humarap sa mga kabaryo ni na Lolo Elmo. Unang-una sa lahat, hindi kami aswang. Dahil isa akong manunugis ng mga aswang. Wika nito. May nilabas ang matandang babae sa basket niya. Kung hindi kayo naniniwala, ito ang mga asin at bawang. Binibigyan ko kayo ng pahintulot na sabuyan niyo ako at ang pamilya ko. Matapang niyang utos sa kabaryo ni na Lolo Elmo. Huwag kayong maniwala dyan. Dakpin ang mga yan at sunugin dahil sila ang aswang na umatake sa amin. Wika ng tiya ni Osmar. Nang pasugod na sana ang kabaryo ni na Lolo Elmo ay biglang lumabas ang mga pamilya nito at nagsalita ang matanda. Oo, kami ang dahilan ng mga sugat nila. Wika niyang matandang manunugis. Kita niyo na, sila ang tunay na aswang, sabat pa ng tiya ni Osmar. Pero hindi kami aswang, kami ay mga manunugis na mga aswang, hulaw na matanda at biglang kumuha ng asin ang matanda at binuo sa sarili at ganun din sa mga kasama nito hanggang sa walang nangyari. Ito ang patunay na hindi kami aswang, wika na matandang babae. Maya-maya pa ay pinagis na matandang babae ang asin sa mga kabaryo ni na Lolo Elmo at kasama na sila doon at agad nagsihiyawan ang mga kamag-anak ni Osmar na waring napapaso ito. Hiyaw ng tiya ni Osmar. Tiya, aswang kayo? Tanong ni Osmar na may halong pagkagulat. Ngayon, sinong aswang dito? Wika ng matandang babae sa kabaryo ni na Lolo Elmo. Kaya nandito kami sa baryo nyo dahil kami ang tunay na manunugis ng mga aswang. At nakapunta kami dito dahil sa
humingi ng tulong ang inyong punong barangay. Wika na matandang babae. Mga kabaryo, tama ang sinabi ng punong manunugis. Humingi ako ng tulong sa kanila. Ngayon, alam na natin kung sinong aswang dito sa baryo natin. Wika ng punong barangay. Ang anim sa kamag-anak ni Osmar ay nagpalit anyo at naging isang mabangis na aswang ang mga ito. Ngayon, dahil alam nyo na kami ang mga aswang, dapat kayong mamatay lahat. Lalong-lalo ka na. Manunugis ka. Wika ng tiya ni Osmar na nasa anyong aswang na at sumugod ito sa matandang manunugis. Habang naglalabanan ang mga aswang at ang mga manunugis, ay agad naman tumulong ang mga kabaryo ni Lolo Elmo sa mga manunugis. Nang matuon na ang tingin ng tiya ni Osmar sa buntis na nanay ni Lolo Elmo, ay agad itong sinugod ng tiya ni Osmar. Subukan nyo na ubusin kami. Mamamatay ang mag-inang ito. Wika ng tiya ni Osmar habang bihag sina Lolo Elmo at ang nanay nitong buntis. Huwag ang mag-ina ko! Wika ng tatay ni Lolo Elmo. Nang pasugod na ang tatay ni Lolo Elmo na may hawak na matulis na sibat, pinag-aksaya ng oras ang matandang manunugis at hinampas ang tiya ni Osmar na aswang ng buntot pagi. Hiyaw nito at nabitawan ng tiya ni Osmar ang mag-ina na si Lolo Elmo at tinarak ng tatay ni Lolo Elmo ang sibat na hawak nito sa balikat ng tiya ni Osmar. Habang nakatarak ang sibat ng tatay ni Lolo Elmo, ay tinusok muna ng manunugis ang bulo sa lupa at sabay inorasyonan ito. Nung binigwasan ng aswang ang tatay ni Lolo Elmo, ay tumilapon ito at sumugod naman si Osmar sa tiya nito. Dahil sa lakas nito ay tumilapon lamang si Osmar. Maya-maya pa ay nilapitan ulit ng tiya ni Osmar ang nanay ni Lolo Elmo. Matagal na akong natatakam sa'yo. Wika nito habang nakangisi. Nang akmang kakagatin na ang nanay ni Lolo Elmo, "Iyo, ito ang bulo. Itarak mo ito sa kanya. Mabisa ito dahil may orasyon na yan." Sigaw ng matandang babae, sabay hagis sa tatay ni Lolo Elmo. At agad itong tinarak ng tatay ni Lolo Elmo ang bulo sa likod ng tiya ni Osmar. Baka ilamero ka. Wika ng aswang. At humarap sa tatay ni Lolo Elmo ang aswang at tinarak ng tatay ni Lolo Elmo ang bulo sa dibdib nito. "Wala kang karapatan na hawakan o saktan ng mag-ina ko," wika ng tatay ni Lolo Elmo. At ito ay lalo pa niyang diniinan ang pagtarak ng bulo. Hanggang sa bumalik sa pagiging tao ang anyo nito, maya-maya pa ay kumulubot ang balat nito at unti-unti nang nalusaw ang tiya ni Osmar na aswang. At ang natira na lang parang maitim na holen at yung ang kinuha ng matandang manunugis at inilagay sa isang bote na may orasyon at unti-unti namatay ang iba pang aswang. Ngayon, matatahimik na ang baryo na ito, wika ng matandang manunugis. Mga kasama, humihingi ako ng patawad sa gulong dinulot ng mga kamag-anak ko, wika ni Osmar sa mga kabaryo nito. Baka isa ka din sa kanila, wika ng isang kabaryo nila. Huminahon kayo. Si Osmar ay malayong kamag-anak ng mga aswang na yan. Wala sa dugo ni Osmar ang pagiging aswang dahil hindi naman siyang nakatanggap ng sisiw.
paliwanag ng babaeng manunugis sa mga kabaryo ng lolong Elmo ko. Mga kabaryo, ngayon natugis na natin ang totoong aswang dito sa baryo natin. Magiging mapanatag na ang loob nating lahat. Wika ng punong barangay. Lumipas ang ilang dekada ay tahimik na at mapayapa ang baryo nila Lolo Elmo. Minsan, kung sino pa ang nagmamalinis, ayun pa ang may tinatagong baho. At walang tinatagong baho na di sumisingaw. Ulit, ako po si Sam at ito ang horror experience ng Lolo Elmo ko.